Hello mga miss, it's been a while at today tatry natin sagutin lahat ng mga questions na na-receive ko coming from the YouTube channel and sa TikTok videos natin regarding family visa for Saudi Arabia. Again, my name is Mommy RB and I'm here to share all the things na alam ko regarding sa family visit visa. If you are interested in this kind of topic, marami na po akong videos na na-share sa YouTube channel and I created a playlist para sa pagkakasunod-sunod ng mga information na kailangan natin malaman when we are applying for family visit visa for Saudi Arabia. And if you are looking for hotels or any activities anywhere around the globe, you can use Klook app and use my promo code MommyRBKlook para mas makamura ka. First and foremost po, maraming salamat po sa lahat na nagko-comment, nagme-message at nagpapasalamat dahil mga nakakuha na sila ng visa. Mag-ingat po kayo at mag-enjoy po kayo sa biyahe. And eto na nga, sasagutin natin yung mga questions na meron tayo dito kasi medyo marami ng questions and although I'm trying my best na masagot lahat, nahihirapan talaga ako. So anyway, medyo na-distract ako kasi may mga nagbubusina. Nandito kasi ako sa parking area. So ito yung unang question dito. Bakit ayaw lumabas yung Manila sa arrival point pag mag-a-apply sa MOFA? Ang sabi ko dito, i-refresh lang yung ating browser or i-clear cache para lumabas yung Manila doon sa MOFA when applying for a visa. And then ayun nga, ang sabi niya dito, okay na kasi nakapag-apply na sila ng visa. Tapos yun nga, yung nearest country mission, same thing, nearest country mission should be Manila or Philippines. Yun. So, ano pa ba? Meron ditong mga tanong. Ang sabi dito, yung pre-approval po ba para sa Saudi Arabia, dapat original copy or photocopy lang? Ang sinabi ko dito, bring the original copy. Well, technically, hindi mo madadala yung original copy na directly coming from the MOFA or yung pre-approved visa. Kasi sinesend lang yun sa'yo kung sino yun nandun sa Saudi. So, in my case, sinend siya sa akin through WhatsApp. Tapos yun na lang, pinrint ko na lang yun. Tapos, yun yung dala ko nung nag-apply kami ng family visit visa sa Tashir. Meron tanong dito kung yung sa MOFA document ba na isasubmit sa VFS is yung parang may barcode tapos may number sa taas. Yes po. Nandun yung nakalagay yung order number or pre-approved visa. Yan. Then next naman, need po ba ng translated sa Arabic yung apostille docs? Tsaka need po ba na may vaccine din ang kids like 8 years old and 10 years old? The answer for both yung first question, ang answer din is no. Hindi na kailangan siya i-translate sa Arabic. Wala naman ganun na requirement. And then for the vaccine, yes, like 8 years old and 10 years old. Yung anak ko 7 years old nung nagpa-vaccine. So, kailangan siya ng yellow fever tsaka polio vaccine sa BOQ. May I know po how much lahat na gastos nyo? Sana mapansin po. I think I created already a video about this kung magkano nga ba yung nagastos namin sa VFS, but I was not able to, I think, include yung mga sa pang-apostille. Pero very minimal lang naman yung idadagdag. Pero basically, kung magkano yung visa, nakagawa na ako ng video about it. Ang nakalagay dito, may question dito, maliban po sa invitation sa Saudi, dapat may isa pang visa galing dito sa Pinas, galing kay Karen. Kasi yung manggagaling po kasi sa Saudi is yung pre-approved visa. And then we need to apply for a visa via online appointment sa VFS Tashir and then go ka sa appointment mo doon sa Alpha Land. And then from there, yun na yung pinaka-visa talaga, yung ipapadala sa email mo at ipapadala sa'yo once na approve ka. Ilang taon po anak nyo, di ba exempted sa bakuna ang 12 years old pababa? 8 years old po, hindi po exempted eh. I'm not sure, pero binakunahan kasi siya. And then ang nakalagay kasi sa BOQ is 9 months pababa ang exempted. Ma'am, hindi na po kayo hinanapan ng COVID vaccine, sabi ni Mary Joy. Hindi na po. May idea po ba kayo kung need pa ba ng yellow fever and back ng polio vaccine in 2 years old po sa VFS, ma'am? Bali, ang yellow fever vaccine and polio vaccines, nire-required talaga kasi siya. Pero yung pag mga 2 years old pa baba, mga I would suggest to consult first BOQ and consult as well
yung inyong mga pedya. Kasi mamaya merong hindi pwede dun sa bata kasi vaccine yan eh. And then, I would also suggest ngayon nga, mag-check kayo sa BOQ. Pero yung nakabasa ko kasi doon, 9 months below, yung exempted. Ito pa, pwede na po kaya pang 6 months kunin kong ticket. Multiple naman po sa akin. Ako, I don't know but I will not suggest kasi technically 3 months ka lang pwede magstay sa Saudi, so 90 days. So, if naka 6 months yung ticket mo, I'm not sure kung mapapayagan ka ni immigration. Kasi hindi naman siya titignan dun sa pag-a-apply ng visa. Pero sa immigration, baka ma-question ka. Dapat magkaroon ka ng itinerary or anything supporting documents that you will go outside first ng Saudi and then go back to Saudi. Pero I suggest, siguro wag mo muna. Kung wala, hindi ko alam kung may nakatry na nito. Pero based kasi dun sa mga kasamahan ko na nandun pa, na hindi pa nauwi. Nag-exit kasi sila sa ibang country like Bahrain and then went back to Saudi. And then, I don't think meron silang ticket na napabalik nung umalis sila. Oh, hello po ma'am, ask ko lang kung need po ng original copy ng marriage certificate, apostille, since yung original copy po ay dala ng asawa ko dyan sa Saudi at scan photocopy lang po ang meron ako. Yes, kailangan po na original certificate yung pinapa-apostille natin. Yan. Magkano po ang total na, ayan ulit, meron na akong video niyan. Pero siguro gagawa ko na lang na separate video overall, in total, para may idea kayo. But, again, that is when I applied during 2024 and things can change. So, yun. Basta bigyan ko kayo ng details about it. Yes, yun yung stamp ng chamber. Yung sa pre-approved visa. Ma'am, need po ba 3 months valid pa yung ikama at contract ng sponsor? Wala naman silang, technically wala naman silang nire-required na ganun. As long as meron kayong ikama. Kasi yung ikama kasi, it can be, tawag dito, nare-renew naman sila yearly. Try nyo na lang din, try nyo mag-apply. Pag hindi, di ibig sabihin hindi pwede. Kailangan mas longer yung validity. Pero, wala talagang specific na bawal or may specific na months ka nagstay sa isang company or yung documents mo or yung ikama mo. May tanong pa dito, binabalik po ba ni BFS lahat ng original documents after mong makuha yung visa? Yes po, lahat po yun ay binabalik. Ay, ito, take note nyo to kasi kailangan complete information yung ilalagay natin sa test. Kunwari, yung asawa nyo, yung mag-a-apply ng pre-approved visa nyo, make sure that they will not forget kung ano yung nakalagay sa passport. Kung ano yung ano yung pangalan niyo sa passport, dapat yun yung i-apply nila for pre-approved visa. And then from there, dapat yun din yung dala nyo pag nag-appointment kayo sa cashier. Otherwise, may mare-reject kayo. Pero nagtanong dito, pwede ka mag-share ng dependent visa. Sorry po, but I'm not really familiar with dependent visa. Ang alam ko lang talaga is family visit visa. Apart from that, hindi na po. But if in any case na may makausap ako regarding that, tapos ma-share nila yung information, I'll let you know. So, tanong dito, kinailangan po ba talaga ng dalawa yung vaccination? Yes, yung polio tsaka yung yellow fever. Same day po ba makukuha yung yellow card? Yung sinasabi nila is yung BOQ certificate. Yes po, same day po. Pagkaturok sa inyo, ayun na po yung card. Ibibigay po sa inyo agad. Lifetime, ito lagi to. Lifetime po ba validity ng yellow fever at polio? Yes po, lifetime na po yun. Isang turok lang po yun. Pwede po ba isabay yung ipabaksin yung yellow fever at polio? Yes po. Sa amin dalawa ng anak ko sabay po. Yun, ito tanong din, need ba ng original copy and photocopy? Ako ginawa ko, may original copy ako, may photocopy ako. Regardless kung colored o hindi, wala namang problema. May need pa ba sa immigration ang bank account statement? In our case po, hindi kinuha. Wala pong ni-request na gano'n. Pero prepare nyo na lang din, just in case tanungin. Hello po, good day. What if minor applicant and will travel alone, 14 years old po? Actually, meron kasi diyang, dalawa kasi yan eh. Yung sa immigration, dito sa Pilipinas, tsaka dun sa visa, merong separate requirements. Pag 14 years old, I think meron pa yung separate requirements with regards to sa DSWD. I'm not sure, search nyo na lang po. Pero merong ibang additional requirements nga
sa Tashir, nakalagay yun doon. Again, hindi na po kailangan ipa-translate sa Arabic yung birth certificate at marriage certificate. Yun po. Hopefully, nasagot ko yung karamihan ng mga tanong nyo. Kung hindi, maglalagay pa tayo another FAQ kasi masyado na talagang maraming mga questions.